Kamusta mga bata? Panibagong aralin sa Science 3, Quarter 1, Week 4, Day 1. Pag-usapan natin ang tamang paraan ng paggamit ng mga material na solid. Handa ka na bang makinig? Nakikilala ba ninyo ang mga larawan sa ibaba? Nakaranas ka na bang gumamit ng mga bagay na ito? Unahin na natin ang kutsilyo. Ang kutsilyo ay solid na madalas nating ginagamit sa ating tahanan lalo na sa kusina. Ginagamit ito sa panghiwa ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Ang mahaba at matalas nitong bahagi ang siyang nagpapadali upang mabalatan natin ng mabilis at maayos ang mga prutas at gulay. Ganun pa man, nangangailangan ito ng iba yung pag-iingat habang ginagamit natin ito. Dahil nga ito ay may matulis na bahagi, maaari din natin itong gamitin bilang pambukas sa mga bagay na nasa paligid natin. Kaya iwasan natin na tayo ay matusok habang ginagamit ang kutsilyo. Ang gunting ay solid na napakaraming gamit, hindi lang sa ating tahanan, maging sa paaralan at iba pang mga opisina. Ginagamit natin ang gunting sa paggupit ng mga papel at iba pang mga bagay. Dahil ito ay may matulis at matalas na bahagi, kinakailangan din na tayo ay maging maingat sa paggamit nito upang hindi tayo masugatan dahil dito. Isa pa sa kapaki-pakinabang na solid na ginagamit natin sa tahanan ay ang karayom. Ang karayom ay matulis. Iwasan natin na matusok habang ginagamit ito. Tandaan, bilang isang bata, ang paggamit ng mga matatalas na bagay ay kailangan may pag-iingat at patnubay ng mga nakakatandang kasama sa ating bahay. Bukod sa mga matutulis at matatalas na bagay, may iba pang mga bagay sa ating tahanan na dapat maging maingat sa paggamit nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Ang dumbbell na ginagamit sa pag-ehersisyo ay lubhang mabigat. Ang mga barbecue sticks na pagkatapos nating gamitin ay kailangan nating itabi ng maayos. Ang mga nababasaging plato, mga baso at mga babasaging lalagyan. Ang mga pin, mga thumbtacks kagaya nito, kailangan itabi pagkatapos gamitin. Huwag po nating hayaang pakalat-kalat ito kung saan-saan na maaring paglaruan ng mga maliliit na bata. Habang sa paaralan naman, nandyan ang lapis na lubhang mapanganib kung hindi ito gagamitin ng tama. Ang pako at ang martilyo. Kailangan maingat din sa paggamit nito. Dahil maaring makasakit ng ating mga kamay at daliri.